Miss Diwa, hindi pa rin po pala kayo umaalis. Bungod ng agent na padala ng bangko nang buksan ni April ang pinto ng kanyang bahay. Ma'am Hilda, baka naman pwede mag-iusap. Magalang niyang tanong sa ginang. Miss Diwa, tapos na po ang palugit ng bangko sa inyo. Naghahanap ako ng trabaho at balak kong bawiin ulit ang bahay. Katwiran niya. Kung ganon, kailangan niyo po magpakita ng dokumento sa bangko na magpapatunay na kaya niyo magbayad. Formal na paliwanag naman ito. Natigilan si April. Nakatapos naman siya ng kolehiyo. Nagtrabaho bilang HR coordinator sa isang factory ng sapatos sa loob ng mahigit 2 taon. Hanggang sa magkaroon ng problema ang pabrika. Nalugi sa mababang demand. Dahilan para tuluyan itong magsara at mawalan siya ng trabaho. Naubos na rin ang ipon niya. Kakabayad sa tubig at kuryente na may kalakihan dahil may kalawakan ang iniwan na bahay sa kanya ng mga magulang na parehong OFW sa Hong Kong. Foreclosed property na po itong bahay at may interested buyer na. Patuloy ng ginang na malungkot niyang ikinatingin dito. Kung paalisin niyo po ako, saan ako pupunta? Mahinang tanong ni April. I'm sorry, Miss Diwa. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Kahit bigyan niyo lang po ako ng 1 o hanggang 3 araw. Pakiusap pa rin niya. Pagbibigyan ko po kayo, Miss Diwa. Pero pagkatapos ng 3 araw, aasahan ko na nakaligpit na ang mga gamit niyo at nakaalis na sa bahay na to. Tumalikod na ang agent na si Hilda at naglakad palabas. Tumulo ang luha ni April nang bumalik sa loob at sulyapan ang litrato ng ama't ina na nasa sala. Wala pang 1 taon nang mawala ang mga ito. 2 buwan bago sana umuwi ang kanyang mama, hinatake ito sa puso. At ilang buwan lang ang nakalipas ay ang papa naman niya ang naaksidente at sumunod din agad sa kanyang ina. Abot-abot ang problema niya sa nakalipas na taon, sa lungkot at pangungulila sa mga magulang. Matagal siya nagkulong sa bahay, hindi siya makapagtrabaho. Umasa sa mga pautang na sandali nagligtas ng bawat araw at kalam ng kanyang sikmura. Hanggang sa nagising na lang siya isang araw na lubog na siya sa utang. At dahil sa nag-iisang anak ng mga magulang, wala siya matakbuhan. Wala rin siya lakas loob lumapit sa mga kamag-anak na noon pa man ay hindi na nila kasundo. Ma, patawarin niyo po ako. Mas lalong dumami ang mga luhan lumandas sa kanyang pisngi nang sulyapan ang kabuuan ng loob ng bahay. Dahan-dahan siyang umupo, tumingala sa kisame. Naalala niya ang madalas na pagtawag noon ng mga magulang sa cellphone para kumustuhin ang bahay na pinapagawa mula sa perang pinaghirapan sa ibang bansa. Hindi ko na yata matutupad ang pangako ko sa inyong iingatan ko ang bahay natin. Hindi na rin yata ako tatanda rito. Isinubsob ni April ang mukha sa mga nakaipit na tuhod. Doon tahimik siyang umiiyak pero agad din nagpunas ng mga luha. Hanggang sa ituon niya ang atensyon sa nanatiling nakabukas na laptop. Hindi na niya mabilang ang pinasahan ng resume. Pero hanggang ngayon wala pa rin siya natatanggap na tawag mula sa trabaho. Kinuha niya ang tumunog ng cellphone at pilit kinalma ang sarili. Hello, Josie? Tanong niya sa kaibigan at kasamahan noon sa factory. April? Nag-aalala ako, hindi ka sumasagot sa mga message ko. Dugtog nito. Pasensya ka na, dumating kasi si Ma'am Hilda. Paliwanag naman niya. Natahimik sandali ang kaibigan. Pinapaalis ka na talaga? Malungkot na tanong ni Josie. Oo, may bayar na raw kasi yung bahay. Rinig ni April ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. Napasandal siya sa kakaisip kung ano ang dapat niyang gawin. Pasensya ka na, April, ha? Hindi mo ko maasahan kung kailang kailangan mo ng tulong. Alam mo naman, masela ng pagbubuntis ko, tapos dito pa ako nakatira sa mother-in-law ko. Ayos lang, naintindihan ko. Kaya nga hindi na rin kita matawagan dahil ayoko ma-stress ka. Basta kapag may alam akong trabaho, tatawagan kita. Paniniyak ng kaibigan. Magpakatatag ka, April. Salamat, Josie. Marahang binuksan ni April ang mga mata. Sunod-sunod nakatok sa pinto ang gumising sa kanya. Nasulyapan niya ang salamin na bintana. Madilim na sa labas. Doon niya nang pagtantong nakaidlip na siya sa kakaisip ng solusyon sa kanyang problema. Hanggang sa muling may kumatok sa pinto. Sandali lang ho! Hawak pa niya ang nangalay na batok na magtungo roon. Nang buksan yon, ang agent na naman ang bumungad sa kanya. May 3 lalaki itong kasama. Kunin mo na ang mga gamit mo. Aho? Akala ko ho ba nag-usap na ho tayo kanina? Ma'am Hilda,
Natigilan siya nang senyasan nito ang mga lalaki. Sandali! Huwag kayong pumasok sa bahay ko! Habol pa niya sa mga ito. Takmang susunod pero pinigilan siya sa braso ng ginang. Miss Diwa, hintayin mo na lang sa labas ang mga gamit mo. Papasok sana siya muli sa bahay pero isinarado nito ang pinto. Manghiyak-ngiyak siyang hindi alam ang gagawin. Nang bumukas muli yon, inuluwa na ang kanyang mga gamit. Wala siya nagawa, kundi pulutin ang isang backpack, travel bag at maleta. Isusunod na lang namin ang ibang gamit niyo, Miss Diwa. Just let us know kung saan ang bago niyong address. Sampit pa ng tila natatarantang agent. Napailang na lang siya bago binitbit ang mga bag. Mabigat ang loob at mga paa na umalis ng bahay. Hindi pa man nakakalayo si April ay nakita niya ang dumaang magarang kotse. Nagtungo siya sa likod mismo ng malaking pader ng bahay. Lumabas mula roon ang nakangiting si Hilda. Doon niya napagtanto na kaya ito nagmamadaling paalisin siya ay dahil may bibisita sa bahay. Sinalubong nito ang lalaking lumabas ng sasakyan at dahil iilang agwat lang ang kanyang layo, rinig niya ang pag-uusapan ng mga ito. Mr. Perano, bati ni Hilda na makalapit sa lalaki. Nakipagkamay agad ito sa kanya. I'm sorry for visiting the property without scheduling an appointment. Malapit lang ako sa address kaya naisipan kong i-check. Paliwanag ng lalaki. No problem po, sir. Sinulya pa ni Jeric ang dalawang palapag ng bahay. Moderno ang estilo nun na nagustuhan niya. Idagdag pang malapit sa kumpanyang pagmamay-ari. Shall we go inside for house viewing, Mr. Perano? Magaan na tanong pa ng agent. Itinuro pa rito ang entrada papasok sa loob ng bahay. Okay. I would also like to apologize, Mr. Perano. Hindi pa po namin na ipapadala sa dating house owner yung ibang gamit niya, kaya nariyan pa po sa loob. Rinig pa ni April na paliwanag ni Hilda habang kasabay na naglalakad ang lalaki. I understand. Sagot naman ng tingin niya na nakabili ng kanyang bahay. Perfect. Even more beautiful than I expected. Bulalas ni Jeric na makapasok sa loob habang nakapamulsa na nakatingala. Wala siyang maipinta sa bahay. Simula sa disenyo nito sa labas at loob. Kahit hindi pa man napupuntahan ng personal, ito lang ang bukod tangi may magaan na pakiramdam kay Jeric. Kaya kahit maraming pagpipilian, ito ang bahay na nakukuha ng kanyang atensyon. We're glad you like the place, Mr. Perano. Nakangiting saad ni Hilda. Sorry to ask, Mr. Perano, pero hindi ba malaki ang bahay na to para sa inyo? May makakasama po ba kayo rito? Magalang na patuloy ng agent. Considering there are 7 bedrooms, ang dalawa ay para sa mga housekeepers, a carport, malawak na garden, a backyard pool. Not to mention the beautiful patio in the front of the house where you can unwind after a long day. Patuloy nito. I'm used to living alone. Sagot ni Jeric. Yun ang totoo, mas sanay siyang mamuhay mag-isa. Matagal siyang nanatili sa condo unit na iniregalo ng namayapang ina. Nanirahan siya roon simula nang pumasok sa kolehiyo hanggang sa magtrabaho sa kumpanya ng sariling pamilya. May 1 linggo na din nang ipamana kay Jeric ng tsuhe na si Gilbert ang Ecocycle Company. At dahil malayo ang condominium building na tinutuluyan, naisip niya na bumili ng bahay sa malapit kung saan komportable siya makakapagpahinga pagkatapos na maghapong trabaho. Dagdag na rin sa mga properties na pagmamay-ari. Sorry, Miss Hilda. Kailangan ko nang umalis. Thank you for assisting me. Walang anuman, Mr. Perano. Naayos naman po ng lawyer niyo ang contract at documents, kaya dinala ko na rin po ang mga susi niyo. 2 kamay na inabot ni Hilda sa kanya ang brown envelope laman ng susi. Enjoy your new home, Mr. Perano. Pagkasabi nun ay nagpaalam na ito. Naiwan nakangiti si Jeric sa loob. Bago sumunod na lumabas ng bahay, sumakay ng kotse at nagsimula magmaneho. Tanaw-tanaw nang nakatago na si April ang papalayong sasakyan. Agad niyang kinampayan ng taxi na dumaan. Kuya, pakisundan po yon. Utos niya nang makapasok. Bago pa umabante ang sasakyan ay sinulyapan niya ang mga bag at maletang itinago. Mahihirapan siyang dalhin ang mga yon at isa pa, wala talaga siyang balak na ilayo ang mga gamit sa bahay ng mga magulang. Nang tumigil ang kotseng sinusundan, ay pinahinto niya rin ang taxi na sinasakyan. Bumaba sa isang condominium building, ang lalaking tingin niya ay nakabili sa kanyang bahay. May kondo naman pala siya, bakit kailangan pa niyang bilhin ang bahay ko? Reklamo niya. Dahil hindi siya makapasok sa building, ay nagbakasakali siya na bababa pa ang lalaki. Nanatili siya sa loob ng taxi at matyaga nakasilip sa bintana. Buisit, ba't ang tagal niya? Bababa pa ba yun o natulog na? Dadagdag pa sa gastos ko itong umaandar ng metro.
Patuloy niyang dagdag ng sulyapan ng berdeng umiilaw at tumataas na numero sa loob ng sasakyan. Nabuhayan siya ng loob na makalipas ang 1 minuto, lumabas muli ang lalaki. May bitbit na bag at ilang kahon. Manong, sundan niyo ulit yon. Utos ni April sa driver nang pumasok ang estranghero sa sariling kotse at umalis. Nagtaka siya sa humintong sasakyan nito sa tapat ng isang bar. Bumaba ito at pumasok doon na envelope na lang ang bitbit. Mukhang mag-happy-happy ka pa ha? Manong, eto ang bayad. Inabot niya ang bayad sa driver bago bumaba at sumunod sa loob ng bar. Akala ko hindi ka na pupunta. Napangiti si Jeric nang salubungin ng pinsan na si Christian. Ito naman ang nagmana ng posisyon bilang co ng kanilang kumpanya. Pwede ba yon? We should celebrate at baka hindi na natin ito magawa simula bukas. For sure magiging busy tayo sa trabaho. Magkasabay na inokupahan ng 2 binata ang stool chair. Naroon sa harap nila ang mesang punong-puno ng alak. Nakipagkamay si Jeric sa ilang kaibigan na naroon. Kamusta ang bago mong biling bahay? Narinig ko, worth 10 million pesos yon, Jer. Usisa ni Paulo, isa sa kaibigan niya. Nakangiting kinuha ni Jeric sa loob ng envelope ang 2 susi at may pagmamayabang na itinaas. Naghihiyawan naman ang mga nasa mesa dahil sa tuwa. Congratulations pare! Iisang bati ng mga kaibigan. Siya naman ay nagmamalaking tumungga ng alak. Sa gilid ng bar ay naroon si April, lihim na nakikinig sa grupo ng mga lalaki na pinag-uusapan ng bahay niya. Natanaw pa niya ang susi na pagmamay-ari. Kailangan ko mabawi yon. Matatag niyang kausap sa sarili. Nang dumaan ang isang waiter na may daladalang alak sa bilog na tray, ay kinuha niya roon ang isang baso at basta na lang tinungga. Ma'am. Itinaas niya ang kamay para pahintuin sa pagsasalita ang waiter. Sandali pa siya napapikit sa pait ng lasa ng alak. Gumuhit pa yon sa kanyang lalamunan. Matapang ang mga mata niyang itinitig muli sa mesa ng mga lalaki bago pinunasan ng labi gamit ang likod ng palad. Kakapalan niya na ang muka. Gagawin niya ang lahat para mabawi ang bahay mula sa lalaking yon. Kahit na magmukha siyang desperada. Huminga siya ng malalim at desidido ang anyo na magtungo roon. Natahimik ang maingay na mesa ng mga ito na lumapit si April. Nabitin din ang pagtungga ng alak na lalaking nakabili ng kanyang bahay. Sinipat siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Ako si April. So? Naguluhan ng anyo nito. What do you want us to do then? Sarkastikong tanong nito sa kanya. Sinulyapan pa nito ang mga kaibigan na nagtawanan. Inis na hinawi ni April ang buhok. Isang baso pa ng alak ang kailangan niya para madagdagan ang lakas ng loob sa dibdib. Dumukwang siya. Kinuha ang isang baso ng brandy na hindi niya alam kung kanino. Nilagok niya yon. Pagkatapos, pinakatitigan ang lalaki na kabili ng pamamahay niya. Gusto kitang hamunin sa pustahan. Aniya. Abet? Tanong ng binata. Oo, abet. Ulit ng dalaga. Napakunot noo si Jeric sa matapang na babaeng nakatayo sa harapan niya at mukhang may tama na ng alak. Pustahan ng ano? May kuryosidad niyang tanong. Huminga ng malalim si April at may itinuro. Sabay-sabay ang mga kaibigan na sinundan niyo ng tingin. Nakatutok ang daliri ng babae sa mga susi na nasa ibabaw ng mesa. Kapag natalo kita sa inuman, akin na ang susi na yan. Linta niya ni April dahilan para mapakunot noo ang lalaki. Dahil hindi sumasagot si Jeric ay umupo na siya sa mahabang silya. Napipilitan tuloy umusod ang mga lalaki sa kinauupuan. Game? Tanong niya. Sinalubong naman nito ang mga mata niya. Pinakatitigan niya ang lalaki. Wala na siyang pagpipilian. Eto na lang ang naiisip niyang paraan kesa tuloy ang mawala ang pinakamamahal niyang tahanan. You're crazy. Bakit? Natatakot ka pa matalo? Ng isang babae? Putol niya rito. Natahimik si Jeric sa sinagot ni April. Nasulyapan pa ang mga kaibigan na kangiting nakatingin sa kanya. Gigil nang ngumiti ang binata at sinulyapan ng babae na basta na lamang humamon sa kanya. Miss, kahit mukha kang tumador, hindi kita atrasan. Sagot nito. Yun naman pala eh. The game na tayo. Muling kinuha ni April ang baso at itinaas. What do you want? Seryosong tanong nito. Iniusod lang niya sa tapat nito ang baso at ngumiti. Ang gusto ko, makipaglabanan ka sa akin ng inuman. Matira matibay. Kung sinong nanalo sa atin dalawa, magiging sa kanya ang susi na yan. Ngumiti si April. Kitang-kita niya sa mukha ng lalaki ang pag-aalangan sa magiging sagot. Dumukwang siya at inilapit ang mukha rito.
Hindi ka naman siguro natatakot na matalo ng isang babae. Tapos sa inuman pa. Panunodyo niya. Nakita niyang siniko ito ng katabing lalaki at bumulong narinig din naman. Pagbigyan mo na, pinsan. Sigurado, hindi naman mananalo sa'yo yan. Yun ang sabi ni Christian sa nag-iisip na katabi. Pinagbasdan ni Jeric sandali si April. Hinagod ng tingin ang kabuuan. May taglay itong ganda kahit simple ang postura. Umandar tuloy ang pagkapilyo niya at tila nagustuhan ang hamon na meron ito. Dumukwang siya sa mesa para salubungin ng tingin si April. Napakurap naman ang mga mata nito. Okay, let's make a bet. Kapag ikaw ang nanalo, sa'yo na ang bahay ko. At kapag ako naman ang nanalo, binitin pa niya ang sasabihin. Ano? Lalong kinabahan si April na makitang ngumisi ang lalaki. Akin ka ng isang gabi. Sagot nito na nagpahiyaw sa saya sa mga lalaking nasa mesa. Nakipag-appear pa si Jeric sa mga kaibigan nito. Napalunok naman si April habang pinagmamasdan ang mga ito na tuwan-tuwa. Mali yata ang naging hamon niya. Nang salubungin ng tingin ang nakangiting lalaki ay parang gusto nang umatras ng kanyang mga paa. Pero paano ang pinakamamahal na bahay niya? Game? Tanong ng lalaki sa kanya. Game. Labas sa ilong na sagot niya. Nagkakaingay na sa loob ng bar. Nakahalera ang maraming shot glass sa isang mahabang mesa habang kumpol-kumpol ang mga tao sa gitna. Sinisigaw ng mga kaibigan niya ang kanyang pangalan habang mabilis nitong tinutungga ang bawat baso ng alak. Si April naman ang nangunguna. Nasa kalahati na siya ng mga shot glass. Nauuna siya ng 2 baso sa nakapustahan hanggang sa makahabol ang lalaki na nagpaingay lalo ng mga nanonood sa kanila. Naroon ang mga mata niya sa lalaki habang tumutungga ng alak. At nang makitang naaabutan na siya nito, ay kinuha niya ang natitirang 3 baso at sunod-sunod yun na tinungga. Natahimik ang lahat. Ganon na rin si Jeric. Tulala nitong pinapanood ang babae. Itinaas ng nahihilong si April ang kahuli-hulihang basong walang laman. Sa pagtayo niya ay kulang na lang mawalan siya ng balanse. Damanan niya ang espiritu ng alak sa katawan. Inilahad niya ang palad dito para kunin ang premyo. Pinakatitigan ng hindi makapaniwalang si Jeric ang palad na yon. Kitang-kita nito ang kagustuhan ng babae na makuha ang bagong biling bahay. Napapikit sa inis ang binata. Akin na yung susi ko. Huwag mo sabihin hindi ka marunong tumupod sa usapan. Nagmulat si Jeric nang marinig ang lasing na boses na yon. Pagyawang-gyawang ang dalaga sa harapan nito. Kahit na lasing ay may tapang pa rin. Nangangawit na ang palad ni April. Hindi na rin siya makatayo ng tuwid. Pinagmasdan niya ang kaharap na hindi pa rin inaabot ang pinagpustahan nila. Akin na ang susi ko. Mapapahiya ka sa mga tao rito kapag hindi ka tumupad sa usapan. Lasing na sinulyapan niya ang mga taong nakapaikot sa lamesa. Kinakantsawan na si Jeric ng mga tao hanggang sa lapitan ito ni Christian. Pinsan, you lost the bet. Man up, ibigay mo na. Bumukas ang disgusto sa mukha ng binata. Lumaban ka ng pustahan, tuparin mo. Aba, at ay ang pinuhunan ko rito. Patuloy ni April. Si Paulo naman na kaibigan ni Jeric ang pasimpleng bumulong dito. Nakatingin na ang lahat sa'yo, Jer. Kaya ibigay mo na. Mahinang payo nito. Mariin na naisarado ni Jeric ang mga mata. Napasubo na siya sa sitwasyon. Gusto niyang magsisi dahil mabilis na pumayag sa pustahan. Paglipat na lang niya ang kulang sa bahay na yon hanggang sa matigilan si Jeric. Bakit nga ba ang susi na yon ang hinihinging kapalit ng babae? Bilis na! Pagmamadali ng kaharap. Wait, bakit gustong-gusto mo ang bahay ko? Napahinto si April sa tanong na yon. Hindi niya pwedeng basta aminin ng totoo na siya ang dating may-ari ng bahay na nabili nito. Wala ka nang pakialam doon. Basta ibigay mo na sa akin ang susi. Tapos! Buisit niyang sambit. At baka makahalata pa ito at magka-ideya sa pinanggagawa niya. Walang nagawa si Jeric kundi ihagi sa mesa ang mga susi. Matulin namang kinuha yan ni April. Adios! Paalam niya sa mga ito. Nang makatalikod ay hinalikan pa ang hawak na susi. Para siyang mabubuwal nang masaya lumabas ng bar. Inakbayan ni Christian ang dismayadong si Jeric na nasundan na lang ng tingin ang babaeng nakapustahan. Don't tell me, nanghihinayang ka doon, pinsan. Kaya mong bumili ng ilang bahay kung gugustuhin mo. Pampalubag loob nito. Tama si Christian, Jer. At saka, malakas palang uminom yung babaeng yon, no? Dumaiti naman si Paulo kay Jeric na natatawa pa.
Halos mahulog sa pagbaba si April nang huminto sa tapat ng bahay ang sinakyang taxi. Pilit siyang tumayo. Pasuray-suray na tumindig sa harap ng malaking bahay. Parang nasisiraan na ng ulo nang itaas ang susi habang magkahalo ang iyak at halakhak. Malamlam din ang mga mata niya. Welcome home to me. Lasing na sambit niya bago nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating sa loob ay tuluyan siya na humandusay sa hilo at tama ng alak. Hanggang sa ipikit niya ang lumuluhang mga mata. Pag-ahon ng sikmura ang gumising kay April. Matuloy siya naglakad habang takip-takip ang bibig. Nakayuko siya sa lababo nang isuka ang lahat ng laman ng tiyan. Amoy na amoy niya ang alak. Isinahod niya ang 2 palad sa tapat ng gripo at hinaplos yun sa muka. Pasensya na kayo, ma. Pa. Alam kong hindi niyo gustong makita akong ganito. Pero ito lang ang paraan para hindi tuloy ang mawala sa akin ang bahay natin. Kausap ni April sa mga magulang habang sapo ang mabigat na ulo. Umakyat siya sa hagdan patungo sa kanyang kwarto. Nakaligo na siya nang bumaba hanggang sa maalala ang naging pustahan. Napagkinabangan naman niya ang laging pag-inom ng alak noon, yun ang naging kakampi niya sa pagkalunod sa problema. Pero hindi pa rin niya inaasahan na matatalo ang lalaking nakabili ng bahay niya. Napahinto pa siya nang maalala ang hiling nitong kapalit kung ito ang mananalo. Puri ko? Tanong niya sa sarili habang may inis ng ngiti. Nababalo na ba siya? Dagdag pa niya. Napalingon siya bigla nang may marinig na tunog. Napalitan ng linya ang nasa noo. Tinanaw ang sala kung saan galing ang tila bumagsak na kung ano. Sino yan? Tanong ni April nang ipagpatuloy ang pagbaba ng hagdan para alamin kung ano ang nasa sala. Dahan-dahan binuksan ni Jeric ang mga mata nang bumagsak sa sahig mula sa sofa. Hawak nito ang balakang ng tumayo. Nasagi pa nito ang nasa mesa dahilan para maglikha yun ng ingay. Nahawakan ng binata ang tenga sa matinis na sigaw na namayani. Nalingunin niya yon ay napahiyaw din siya nang makita ang isang babae. Sino ka? Sabay na tanong ng dalawa sa isa't isa. Umuusok ang ilong na lumapit si April sa lalaki at itinaas ang hintuturo. Anong sino ako? Bahay ko to. Hindi ba ikaw yung natalo ko sa pustahan kagabi? Bakit nandito ka pa? Nanggagalaiti niyang tanong. Tinagib ng lalaki ang kanyang daliri. Ang tingin mo, valid talaga ang pustahan na yon? Pero pumayag ka. Hindi na nakapagpigil si Jeric at nilapitan si April. Galit nitong pinakatitigan ang mga mata ng babae. Nasa akin pa rin ang titulo ng bahay. Buwisit talaga. Itinulak ito ni April bago tumalikod. Ilang milyon din to, tapos hahayaan ko lang mapunta sa'yo? Hindi yata patas ang laro na yon, Miss April. Nakahalukip-kip na nilingon ito ng dalaga. Kagabi, sinabi mo ang pangalan mo. Well, ipapakilala ko naman ang sarili ko. Pangaasar pa ng lalaki. I'm Jeric. Hinarap nito si April. Paano ka nakapasok dito? Sa halip na sumagot, itinaas nito ang spare key. Nakakma niyang aagawin pero mabilis na naibulsa nito yon. Hindi ako aalis sa bahay na to. Paninindigan niya. Hindi rin ako aalis. So I guess, magsasama tayong dalawa sa iisang bubong. Nakangiting saad ni Jeric. Napapadyak si April sa ines at sinulyapan ang ilang kahon ng gamit nito sa gilid ng sofa. Total, babawiin ko din naman to sa'yo. Pansamantala, kailangan nating hatiin ng bahay. Napipilitan na desisyon niya at nagtungo papunta sa kusina. Casual na sumunod naman ang binata sa kanya at umupo sa stool chair. Umikot si April sa mesa at hinarap ito. At dahil nanalo ako sa bet, sa akin ang kwarto sa itaas. May isang guest room yung nakatabi, kaya doon ka. Huwag na huwag ka magkakamaling pumasok sa kwarto ko, naintindihan mo? Banta niya. Napatango-tango si Jeric sa narinig. Umalukip-kip ito at pinagmasdan ang babaeng makakasama sa bahay. Got it, Miss April. Iisa lang ang main kitchen, kaya magkaiba rin ang pagkain natin, okay? Anong tingin mo sa akin, patay gutom? Hindi ako sasalo sa pagkain mo, never. Inis na sagot ni April. For me, you're still a stranger, a trespasser. Hindi pa kita kilala ng gusto. And because from now on, we'll be living under one roof kahit hindi naman tayo mag-asawa, paghahatian natin lahat ng bill sa bahay. And ayoko rin na maingay kapag may bisita kang kaibigan. And don't bring your boyfriend here. Patuloy pa ni Jeric, mas napika ang anyo ni April sa malatalatang narinig mula sa kaharap. Sino ba nagsabing gusto kita maging asawa, ha? Isa pa, wala akong boyfriend. Ikaw, wag na wag ka magdadala ng babae rito at dudumihan ang pagkabirahan ng bahay ko. Sagot niya rito, bago basta na lang itong nilayasan.
Napangiti na lang si Jeric na maiwan sa kusina. Muli itong tumayo. Kinuha ang kahon ng gamit sa gilid ng sofa bago umakyat sa hagdan. Nakasalubong niya si April sa itaas. Seryoso, kip-kip ang laptop at ilang notebook. You're still a student? Mukhang tumanda ka na sa pag-aaral. Biro ni Jeric nang buksan ng isang pinto, pero ay sinarado yun ng dalaga. Kwarto ko to. Tumalikod ang dalaga, nagtungo sa isang pinto at binuksan yon bago siya sinulyapan. Etong kwarto mo. Thanks, Miss April. Kita ni April ang pangaasar ni Jeric nang lumapit. Umilig na lang siya at ipinagpatuloy ang pagbaba ng hagdan. Umupo siya sa sahig bago binuksan ang laptop. Job hiring? Napaigtad si April nang sa paglingon ay naroon na si Jeric. Casual na nakasilip sa kanyang likuran. Otomatikong isinarado niya ang laptop. Chismoso. Naghahanap ka ng trabaho? Tanong nito na umupo sa sofa sa likod niya at dumekwatro. So, hindi ka na student? Sabi na nga ba, mukha ka nang matanda. Ilang taon ka na? 30? Napangiti sa inis si April. Ang kapal na mukha mo, mas mukha ka pang matanda sa... Bakit ka jobless? Natigilan siya sa narinig. Umalatak pa si Jeric habang umiling-iling. Tila may pinanghihinayangan kung ano sa kanya. Siguro, incompetent kang employee kaya wala nag-hire sa'yo. Anyway, paano ka makakapag-share ng pagbabayad ng bills kung unemployed ka? Iniwasan niya ang mga mata nito. Yumuko naman si Jeric. Ipinato ang magkabilang braso sa ibabaw ng dalawang tuhod. Ayoko ng pabigat. Hindi ako pabigat. Then, tell me, paano mo ako matutulungan sa mga bills? Nagtitimping hininga ang ginawa ni April at binuksan ang laptop. Can't you see? Naghahanap na ako ng trabaho. Katwiran niya. Pero wala ka pang nahahanap. Giit pa ni Jeric, akma siya sasagot na muli itong magsalita. Ganito na lang. Hanggat wala kang share sa mga bills, pagsilbihan mo na lang ako. Napakunot noo si April nang salubungin ang tingin nito habang nakahalukip-kip at komportabling sumandal. Anong ibig mo sabihin? Magiging busy ako this coming weeks, kaya ipagluluto mo ako, ipaglaba at ipaglinis. Sandali siya natigilan bago tumawa ng malakas habang seryoso lang siyang pinagmamasdan ng binata. Ano ka, hilo? Hindi ako nag-a-apply bilang kasambahay mo. Kung ganun naman pala, maluwag ang pinto. Pwede mo nang bitbitin ang mga gamit mo, paalis. Tumayo si Jeric na tiningala ni April. Now, if you don't want that, prepare dinner for me. Kakain ako pagbalik ko. Bilin nito bago diretso lumabas ng bahay. Bakit hindi ka nalang umorder? Sa gigil ay naibato ni April ang unan. Nilingon niya ang kusina. At kung hindi niya susundin ang lalaking yon ay sigurado siyang tototohanin nito na palayasin siya. Tumayo siya at nagtungo roon. Napahiyaw pa siya sa inis bago sinimulang magluto. Nakaharap ang nakangiting si Jeric sa tapat ng bahay. Plano niya mag-ikot-ikot sa labas para maging pamilyar sa lugar. Pagkatapos ng isang oras na pag-iikot, nagpasya na si Jeric na pumasok na sa loob. Sumalubong sa kanya ang nakakagutom na amoy. Naabutan niya si April sa kusina. Heto na ho, mahal na hari. Sarkastikong sambit ni April nang ibaba ang niluto. Good job. Nakangitim po rin ni Jeric sa kanya bago umupo sa silya at nagsimulang kumain. Huminto rin ito, tinangala siya habang nasa bibig ang kutsara. Bakit? Tanong nito. Hindi mo malang ba ako alukin? Hindi ba sabi ko sa'yo, magkaiba tayo ng pagkain? Katwiran ng binata, napipikon na hinampas ni April ang ibabaw ng mesa at matapang na nakipagtitigan dito. Ilista mo lahat, ultimo piraso ng kanin. At kapag nakakuha ako ng trabaho, babayaran kita. Nagkikiskisan ang ngipin na sagot niya. Sinabi mo yan ha? Nakangising sambit nito. Hindi na siya sumagot at kumuha ng pagkain. Galit siyang ngumunguya habang nakatingin sa kaharap. Tatanggapin na lang niya muna ang sitwasyon ngayon. Kapag nakakuha na siya ng trabaho, babawiin niya ang bahay at sisipain nito palabas. Nang yumuko si April para kumain ay doon lang inangat ni Jeric ang mukha. Seryosong pinagmasdan ang dalaga. Plano niyang inisin ito para kusa ito lumaya sa binili niyang bahay. I'm full. Tiningala ni April ang bumaba sa silya na si Jeric. Ibinaba nito ang baso at inilapit sa kanya ang mga ginamit. Ikaw nang bahala sa mga to. Ngitimbili nito bago tumalikod. And by the way, pumreno pa ang binata sa paglalakad bago muling humarap sa kanya. May mga tableware ako sa kahon. Malikabok kaya hugasan mo na rin yon bago ilagay sa cabinet. Please, be careful with those, okay?
Mas mahal pa nga ang mga yon kesa sa buhay mo. Casual na lintanya nito. Pilit siyang umiti rito at tumango. Good night. Nang tumalikod si Jeric ay doon lang galit na itinaas ni April ang tinidor at inamba rito. Hinintay niyang makaakyat sa taas si Jeric bago buisit na sumandal sa kinaupuan. Pinagbasdan niya ang mga huhugasan. Bangungutin ka sana. Inis niyang sambit. Kahit labag sa loob, wala rin siya nagawa kundi magligpit sa kusina. At sundin ang inutos ni Jeric. May ilang oras din yon dahil sa dami at pag-iingat niya sa babasagin ng mga gamit nito na mukha nga mamahalin. Pagod siyang umupo sa sahig sa sala nang matapos. Muli niyang hinarap ang laptop. Itinutok doon ang hindi kumukurap na mga mata. Humanda ka sa akin, lalaki ka kapag na-hire ako. Mariin niyang wika at mas nadagdagan ang lakas ng loob na mas makahanap ng trabaho. Napangiti si Jeric nang tamaan ng sikat ng araw sa kanyang kwarto. Ngayon lang siya nakatulog ng mahimbing ni hindi siya namahay. Kaya gustong-gusto niya ang bahay dahil komportable ang paligid. Agad siyang dumiretso sa banyo para maligo at maghanda para sa trabaho. Pababa siya ng hagdan nang matanaw sa sala si April. Tulog at nakayuko sa mesa. Natanaw din niya ang laptop na nakabukas pero wala ng liwanag, dahilan para mapangiti si Jeric. Nilinga niya sandali ang kusina at meron doon nakatakip sa mesa. Doon siya nagtungo at binasa ang sulat na naroon. Mahal na hari, eto na home breakfast nyo. Mabilaukan sana kayo. Mag-enjoy kayo. Natawa siya ng mahina at nilinga si April na naghihilik pa. Isinalin ng binata sa lalagyan ang pagkain bago tuluyang umalis. Mahimbing pa rin ang tulog ni April nang tumunog ang cellphone. Pikit ang mga matang sinagot niya yon at itinapat sa tenga. Hello? Is this April May Lovena? Tanong ng nasa kabilang linya. Yes, speaking. Inaantok pa niyang sagot. Please, refer to... Tila nabingi pa siya sa narinig. Sino ba to? Paglilinaw pa niya. Miss Lovena, did you submit an application for the HR assistant position? Mabilis na nagmulat si April at naglaho ang antok. Miss Lovena? Ulit nang nasa linya. Nagmamadaling pinunasan niya ang labi at itinuwid ang likod na akala mo nakikita siya ng kausap. Yes ma'am. May balita na po ba sa bakanting posisyon? May pag-asa niyang tanong. Yes ma'am. Please report to the Ako Cycle Company today. Yes ma'am. Pupunta na po ako. Tuwang-tuwa niyang sagot. Ibinaba niya ang tawag at patakbong umakyat sa hagdan. Nang makapagbihis si April ay agad siya lumabas ng bahay at doon na nagbook ng masasakyan. Dinala siya sa address ng kumpanya. Pagkarating doon, huminga siya ng malalim at pumasok sa mataas na building. Sandali pa siya natigilan na makita ang ilang mga empleyado roon. Sinunod niya lang ang instruction ng kausap sa cellphone. Nasa ibaba at kaliwa raw ang opisina ng HR. Good morning po. Ako po si April May Lovena. Pakilala niya nang pumasok sa HR. Naabutan niya roon ang isang may edad na babae. Sit down, Miss Lovena. Binasa nito ang resume niya at pagkatapos pinakatitigan. Tinanong din siya tungkol sa experience niya sa trabaho at ilang personal na bagay na tingin niya ay nasagot naman niya ng tama. You just need to complete the medical requirements before you can start working here as an HR assistant. Yes ma'am. At dahil aabutin ng ilang araw bago mo makuha ang test results, bumalik ka na lang dito with the needed requirements para makapagsimula ka na sa trabaho, okay? Nakangiti nitong sabi. Opo ma'am, thank you. Tuwang-tuwa siya nakipagkamay dito. Paulit-ulit ang pasasalamat niya hanggat sa makalabas. Lagot ka ngayon sa akin, Jeric. Nakangisi niyang wika. Nilisan niya ang kumpanya para kumuha ng kailangan niyang mga test para makapagsimula na sa trabaho kinabukasan. Magaan ang pakiramdam ni April na makauwi sa bahay galing sa hospital para sa kailangan niyang medical test. Hindi napupuknat ang ngiti na magdiretso sa sala at isinalampak ang sarili sa sahig. Nakahanap na ako ng trabaho, Mama, Papa. Pagbubutihin ko po para mabawi itong bahay natin. Huwag po kayo mag-alala, mapapalayas ko rin ang lalaking yon. Kausap niya sa mga magulang nang abutin ang litrato ng mga ito. Madilim na nang pumarada ang kotse ni Jeric sa tapat ng bahay. Nang bumaba ay sinilip ng binata ang suot na relo. Pasado 10:00 na. Napakunot noo ito nang sa labas pa lang ay rinig na ang pagtawa ng kasama sa bahay. Dire-diretso itong binuksan ng front door at naabutan si April na parenteng nakaupo at nanonood ng comedy show sa TV. Idadagdag ko ang konsumo mo na yan sa electricity bill mo. Casual na saad ng binata habang niluluwagan ang kurbata at
at ipinagpatuloy ang paglalakad. Anong dinner? Dagdag nito na magtungo sa kusina pagkatapos ipatong ang laptop bag sa mesa. Wala. Sagot ni April. Nakakunot noon na binalingan siya nito sa sala. What did you say? Nakangitin tumayo siya habang nasa likod ang magkahawak na kamay. Walang dinner. Ulit niyang sagot. Walang dinner? Pwes, pwede ka nang umalis. Pikon nitong itinuro ang pinto. Umiling lang siya na mas nakadagdag ng linya sa noo ng binata. Hindi mo na ako pwedeng utusan ngayon. Hindi na kita pwedeng pagsilbihan dahil may trabaho na ako. Hinawakan pa niya ang dibdib na parang nagpapakilala. Tumikwas ang kilay ni Jeric habang buisit na pinagmamasdan si April. Employed na ako sa isang magandang kumpanya. Hindi na ako jobless. Ibig sabihin, makakabayad na ako ng bills. Tumaas ang sulok ng labi ng binata. Nahawakan pa nito sandali ang kumulong tiyan na narinig ni April. Siguraduhin mong magbabayad ka ha? Banta nito bago umakyat ng hagdan. Naiwan tahimik si April. Tinangala niya ang itaas ng bahay. Nagugutom pala siya, bakit hindi siya kumain? Mahinang tanong niya. Nakonsensya naman siya. Nasulyapan niya ang kusina. Nagtungo siya roon at binuksan ng ref bago nag-isip ng lulutuin. Nakaharap si Jeric sa laptop sa loob ng madilim na kwarto. Nagsalubong ang mga kilay ng binata nang marinig ang katok sa pinto. What? Tanong nito. Bumaba ka! Sagot ni April mula sa labas. Ano naman kayang problema niya? Tanong ni Jeric sa sarili. Sinarado ang laptop at lumabas ng kwarto. Naabutan niya ang nakahain na pagkain sa mesa. Ano yan? Tanong ng binata. Obvious ba? E di pagkain, dinner. Kapag talaga nagugutom, humihina ang ulo, no? Sarkastikong banat ni April. Naghinang ang mga mata nila bago itinuro niya ang silya. Maupo na po kayo, mahal na hari. Yumuko pa siya na tila isang magalang na taga-silbi. Seryoso naman siyang sinulyapan ni Jeric nang maupo ito. Akala ko may trabaho ka na. Meron na nga, pero naalala ko may sikmura ka pa rin. Sagot niya, dahil hindi kumikilos si Jeric ay siya na ang naglagay ng pagkain sa plato nito. Naupo siya nang matapos. Nanatiling nakatitig ito sa kanya. Kain na, bago pa mag-ibang isip ko. Yumuko na si April at nagsimulang kumain. Napangiti si Jeric at kinuha ang kutsara. Sinabayan na rin nito ang kaharap dahil mukhang masarap ang nakahain. May trabaho ka na? Yes, sagot ni April. Lumuwag ang ngiti ng binata dahil kita niya ang saya kay April. Hindi katulad noon na kahit nakangiti ang dalaga ay hindi naman niya umaabot sa mga mata. Saan? Sinalubong ni April ang tingin ng binata habang puno ang bibig. Bakit kailangan mo pang malaman? Baka lang alam ko. Hindi mo yun alam at hindi ka makakapasok sa kumpanya na yon. Don't you know? Natigilan din si Jeric. Nag-alangan din sa sasabihin. Oh, bakit? Hamon niya. Nothing. Ipinagpatuloy nito ang pagkain hanggang sa matapos ay sabay pa silang tumayo at nagkatinginan. Sino maghuhugas? Tanong ni Jeric. Sino pa ba? E di ikaw? Pareho na tayong may trabaho ngayon kaya from now on hati na tayo sa gawaing bahay dahil hati rin naman tayo sa bills. Unang umalis ang masayang si April ng kusina. Naiwan naman nagtitimpi si Jeric at napipilitang magtungo sa lababo. Hindi niya alam kung gagantihan ba niya ang babaeng yon. Ngiting-ngiti si April habang formal ang bihis nang pumasok sa HR department. Ngayon ang unang araw niya sa trabaho. Hi, I'm Jonah. Nilinga niya ang babaeng katabi niya sa mesa. April, pakilala niya. Kapag may kailangan ka, magtanong ka lang. Salamat. May bagong employee. Sabay sila napatingin sa boses na yon. Naroon sa kabilang silya ang isang lalaking ngiting-ngiti. Hinawakan siya sa braso ni Jonah. Ingat ka dyan, babaero yan. Lahat ng bagong empleyado gusto niyang ligawan. Noong isang araw lang may nagsabunutan at natanggal kaya nag-hiring ang HR department. Babala ni Jonah. Inilagay niya ang bag sa ibabaw ng mesa. Hinila ang silya bago naupo. Hi, I'm Briggs. Ani niya ng katabi. Inabot pa nito ang kamay sa kanya. April, new HR assistant. Formal niyang pakilala. Sandali lang nakipagkamay at bumitiw din. Single ka? Napakuno-noo siya sa diretsong tanong nito. Bakit? Hindi na? Tila nang hihinayang pa si Briggs at tama nga si Jonah sa paalala nito sa kanya. May boyfriend na ako. Kaila niya para manahimik na agad ito. Bumaling na siya sa desktop computer na kaharap. Boyfriend lang pala.
Ipinatong pa nito ang braso sa kinaupuan niya. Nakataas ang ngusong tinignan niyo ni April. Kahit nasa hustong edad na, ay wala sa plano niya ang pumasok sa isang relasyon. Lalo na kung ganitong klaseng lalaki. Isa pa, ang pagbabayad sa bangko ang nasa isip niya at ang makaahon sa mga pagkakautang. Seryoso niya ito nilingon. Nagsasama na kami sa bahay. Live-in? Hirit pa ni Briggs. Parang gano'n na nga, kaya wag mo na akong pag-aksayahan ng oras. Kausapin mo na lang ako kapag tungkol sa trabaho. Pilit pa siyang ngumiti. Anong pangalan niya? Nakakunot noon na tinignan niya si Briggs. Sa itsura nito ay nagmamayabang pa at hindi basta titigil. Hanggang sa maalala niya ang lalaking kasama sa bahay. Bakit hindi mo masabi? Gawa-gawa mo lang yan para hindi kita makulit, no? Jeric ang pangalan niya. Walang alinlangan sagot ni April. Jeric? Ulit nito na may linya ang noo. Oo, boyfriend ko si Jeric. Kaya kung ayaw mo magsumbong ako sa kanya na may kasamahan akong kinukulit ako sa unang araw ng trabaho, tumahimik ka. Kapangalan pa ang CEO natin. Yun pa ang mahinang narinig niya kay Briggs nang tumayo at lumabas. Pinagsawalang bahala na lang niya yon dahil imposible naman na isang Jeric lang ang nasa mundo. Parang malabo din na maging CEO ang kasama niya sa bahay. Pinilig ng nakangiting si April ang ulo. Mas gusto niyang ituon ng atensyon sa trabaho lalo na't unang araw niya ngayon. Dire-diretso ang lakad ni Jeric sa hallway ng kumpanya. Kasunod ang koo. Patungo ang mga ito sa isang department. Parating na ang CEO! Pagbibigay alam ni Briggs sa HR department na nagmamadaling bumalik galing sa labas. Hingal na hingal ito nagtungo sa lamesa nito. Kabado naman si April. Sinigurado niyang malinis ang table niya at nakakahiya naman kung marumi yun. Lahat din ng mga kasama sa loob ay hindi magkanda uga-uga sa pagbalik sa tamang pwesto hanggang sa matigilan sila sa pumasok. Good morning, sir! Halos magkasabay-sabay na bati ng mga empleyado sa loob. Yukong-yuko naman si April. Where's your manager? Seryosong tanong ni Jeric habang nasa harap. Hindi magawang iangat ni April ang ulo nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Yes, sir. Lumapit ang babaeng HR manager na si Lolit. I have been aware of the disturbance in this department. Let me just remind everyone that this is a working environment, not a place for romantic relationship. Moving forward, kung maulit ang ganong insidente, I will take a disciplinary action, including removal of all parties involved. Pagkatapos ng pahayag na yon ay nagtitimping huminga ng malalim si Jeric at isa-isang tinignan ang lahat ng nasa loob. Tumingkayad si April para silipin ang pamilyar na boses na yon. At nang tumungo ang nasa unahan niyang si Briggs ay awangan labi niya na makita kung sino ang nagsasalita. Jeric? Nabulalas niya hanggang sa mapalingon siya sa manager na nagsalita. Sir, I really apologize for that matter. I assure you that's not going to happen again. And we have recently appointed a new HR assistant. Lumingon pa si Lolit kung saan para hanapin ang bagong empleyado. Miss Diwa, here's our CEO, Mr. Jeric Tarano. Paliwanag nito, napakunot noon naman si Jeric at sinundan ng tingin ang itinuro ng manager. Doon, nakita ng binata ang babaeng kasama sa bahay. Dahan-dahang itinaas ni April ang muka at nang magtagpo ang mata nila ng CEO ng kumpanya, ay ilangan ang naging ngiti niya. Good morning, sir. Mahinang bati niya. Nakita niya ang maliit na ngiti nito na ikinapikit ng kanyang mga mata. Bumaling si Jeric sa HR manager. Can you please ask the newly hired HR assistant to report to my office now? Saad nito. Noted, sir. Sagot ng manager. Back to work. Wika ng CEO bago tuloy ang lumabas ng department. Binalingan ng manager si April. Sumunod ka na kay sir. Nandudumilat na utos nito. Yes, ma'am. Napipilitang sagot niya at naglakad. Abot-abot ang kaba niya habang paakyat sa opisina ng CEO. Na makapasok sa loob ay higit-higit niya ang hininga. Umikot pa harap ang swivel chair kung saan nakaupo si Jeric. Nagtama ang mga mata ng dalawa. So, what can you say after meeting the CEO? Tanong nito sa kanya habang nakangiti. Napatungo lang siya sa hiya. Tumayo si Jeric at lumapit kay April. I'm sorry, sir. Mapagkumbaba niyang wika habang hindi sinasalubong ang tingin nito. Look at me. Itinaas naman ni April ang muka. I own this company. Yes, sir. I own the house where you live. Kumurap ang mata niya nang ilapit ni Jeric ang muka at ipinalandas ang daliri sa kanyang braso. Do you want me to claim you as my own too?
Huminto ang tibok ng kanyang puso habang nakatitig sa gwapong CEO nang seryosong sabihin yon. Jeric. Agad na tinakpan ng pumasok na si Christian ang mata nang maabutan ng dalawang magkaharap. Nakangiti na malumayo si Jeric kay April bago humarap ito sa pinsan. Sorry, hindi ko sinasadyang maistorbo kayo. Hingin pa umanhin ni Christian habang abot tenga ang ngiti. Nothing to worry, magkasama naman kami sa bahay. Natigilan si Jeric nang ngapakan ni April ang paa niya, pero natauhan din agad ang dalaga. Sorry po sir, hindi ko po sinasadya. You can just do that to your boss. Kunwaring galitan ng binata. Yes sir, hindi na po maulit. Sige na, pwede ka nang bumalik sa trabaho. Mando nito sa kanya, nakayuko pa si April nang lumabas. Naiwan na nakangiting si Jeric hanggang sa mapatingin ito sa pinsan na si Christian. This is the very first time na nakita kita nakangiti ng ganyan, pinsan. Puna nito, muling bumalik sa silya si Jeric. Hapon na nang makalabas si April kasama si Jonah ng kanilang department. Napahinto sila nang matanaw ang makakasalubong na CEO. Sir, bati nila habang nakatungo at nang bigay daan sa boss. Huminto si Jeric kaya tumigil din sa paglalakad ang kasunod na sekretarya. Dahan-dahan itong pumihit. Out niyo na? Formal na tanong nito. Alangan ang pagtaas ng mukha ni April. Yes sir. Sagot nilang dalawa. Pumasok sa eksena ang tumatakbong si Briggs. Umakbay kina Jonah at April. Nag-arko agad ang kilay ni Jeric at tinignan ang kamay ng empleyado sa balikat ng mga kaharap. May pupuntahan kayo? Pakaswal na tanong niya para itago ang inis na basta na lang naramdaman. Pasimpleng inalis ni April ang kamay ni Briggs pero agad itong sumagot sa CEO. Inaaya ko nga po sila sir, kaso may mga boyfriend na eh. Presko sagot ni Briggs. Boyfriend? Ulit ni Jeric bago sinulyapan si April. Sa naalala niya ay walang sinabing nobyo ang dalaga. Opo sir, si Jonah boyfriend pa lang, pero itong si April. Inilapit pa ni Briggs ang mukha kay April na ikinatiimbagang ni Jeric. Live-in partner niya na raw. Nagsasama na sila sa bahay. Aray! Hiyaw nito matapos kumawala si April sa braso nitong nakaakbay at tamaan ang bibig na matulis na siko ng dalaga. Yan ang napapala ng walang preno ang bibig. Kalalaki mong tao pero ang tsismoso mo. Anas niya kay Briggs. So, tama ba narinig ko? Live-in partner mo ang kasama mo sa bahay, Miss Diwa? Napatingin siya sa nakahalukip-kip na si Jeric na pigil ang ngiti. Hindi. Ano kasi? Ayos lang yan, April. You don't have to explain. Makahulugan nitong sambit. Natigilan sila nang hawakan siya nito sa balikat. Ramdam niya pang pinisil nito yon. Sinulyapan niya ang kamay nito bago dahan-dahang sinalubong ng tingin. I mean, wala ka naman nilalabag sa company policy. And I'm actually excited to meet your partner soon. Mas lalong nasiyahan si Jeric nang pumikit si April dahil sa hiya. Itinuwid ng binata ang likod at maaliwala sa mukha ng pagmasdan ang mga empleyado. Okay, pwede na kayong umuwi. Wika nito at tumalikod na. Ano, Jonah, labas tayo? Tambay tayo sa malapit na resto bar. Pa-welcome natin kay April. Rinig ni Jeric na imbita ng lalaking empleyado. Sandali. Muli siyang pumihit paharap sa tatlo. Sinulyapan pa ang ID na suot ng preskong lalaki. Brick Santos. Yes sir. Ngitit tanong naman nito. Nagtatakang pinanood ni Brick si Jeric nang ito na mismo ang mag-alis ng braso nito na nakaakbay sa dalawang babaeng empleyado. Hindi naman nata angkop na gawin yon. Seryosong saad ng binata. Hindi naman ito makasagot, lalo na kay Miss Diwa. Malay mo, yung live-in partner niya nasa tabi-tabi lang at basta ka nalang suntokin. Nagmamalasakit kunwari na tono ni Jeric na agad din ngumiti. Mauna na ako sa inyo. Paalam nito na kumaway pa. Naiwan kakamot-kamot ng likod ng ulo si Briggs. Si Jonah naman ay hinila ang kamay ni April pababa ng hagdan ng kumpanya. Tinawag pa nito ang taxi na dumaan bago sila sumakay. Saan ang bahay mo? Ha? Napalingon siya kay Jonah na katabi na niya sa backseat. Ang bahay mo? Doon na lang tayo kaysa sumama kay Briggs. Sige na, masyado pa maaga para umuwi ako. Tara? Alangan siyang tumango. Tuwan-tuwa naman ito na umabresyete sa kanya. Manghang-mangha ang anyo ni Jonah nang ipahinto niya ang taxi sa tapat ng kanyang bahay. Hindi nga, bahay mo to? Ulit nitong tanong na makababa sila sa sasakyan. Tumango naman siya at iginiya ito sa loob. Maupo ka muna.
Tinuro ni April ang sofa sa sala. Ang ganda naman ng bahay mo. Siguro ang tagal mong ipinundar to, no? Ang mama at papa ko sila nagpagawa nito. Sagot naman niya. Nasaan sila? Wala na sila. Malungkot niyang tugon. Sorry, yung live-in partner mo. Ha? Tensyonado niya itong nilingon. Yung boyfriend mo, yung Jeric, nasaan siya? Wala, kinainan ng lupa. Casual niyang sagot. Ha? Ang ibig ko sabihin, nasa trabaho siya. Ikukuha lang kita ng maiinom. Pag-iwas niya bago natatarantang nagtungo sa kusina. April, saan ang CR niyo? Tumayo si Jonah. Dito. Itinuro niya ang comfort room sa gilid. Nagtungo naman doon ang kasamahan sa trabaho. I'm home. Lumaki ang mga mata ni April nang marinig ang boses na yon. Agad siya lumingon at nakita niya si Jeric nakakapasok lang sa pinto. Mukhang may bisita ka. Napansin nito ang bag ni Jonah sa sofa. Nagkakandara pa siya lumapit dito. Bakit nandito ka na? Halos hindi lumabas yon sa bibig niya. Bakit? Bawal ba? Casual na tanong ni Jeric. Pinigilan niya ito nang akmang maglalakad sa loob. Bawal? Anong bawal? Bahay ko rin to, di ba? At ikaw, sa kumpanya para kang maamunto pang sunod-sunod sa akin. Otomatikong tinakpan ni April ang bibig ni Jeric nang marinig ang pagbukas ng pinto sa malapit na banyo. Matulid niyang itinulak palabas ng bahay ang binata, pero pigil-pigil nito ang pintong isasarado niya. Ano bang problema mo? Inis na tanong ni Jeric sa kanya. Hindi ka pwede makita ni Jonah. Bakit? Ayaw mong malaman nila na live-in partner mo ay ang CEO? Yung bibig mo! Gigil na nakipaglabanan si April sa pagtulak ng pinto. Gusto na niyang maipit ang kamay nito para tuluyan na itong bumitaw pero hindi ito nagpapatalo. Wala namang problema sa akin. Pwede mo naman akong ipakilala sa kanila. Nakangiting alok nito. Napakurap ang mga mata ni April. Hanggang sa dumakwang si Jeric sa kanya at mabilis na halikan sandali ang kanyang labi. Sira ulo ka! Babalik ako mamaya kapag wala na ang bisita mo. Bilin nito nang ilayo ang muka. Para siyang naistatwa sa pagkakatayo. Habang si Jeric naman ay casual na naglakad palayo sa bahay at sumakay ng sarili nitong kotse. Dahan-dahan niyang tuluyang isinara ang pinto. Napasandal pa siya sa likod na yon at nahawakan ang labi na dinampian ng halik ng CEO. April, anong ginagawa mo riyan? Tanong ni Jonah nang makita siya. April, paano ba yung labi mo? Pinagmasdan niya ang nagtatakang si Jonah bago lang natauhan. Wala. Halika na, doon tayo sa kusina. Inabot din ng ilang oras ang kwentuhan nila ng kasamahan sa trabaho. Parang matagal na nga sila magkakilala nito dahil nagkakasundo sila sa halos lahat ng bagay. Nagpaalam din ito sa kanya bago magdilim. Siya naman ay umupo sa sofa, matyagang hinintay ang kasama sa bahay na basta nalang pinalayas kanina. Dahan-dahan binuksan ni Jeric ang pinto. Naabutan nito si April na pabalik-balik sa paglalakad habang nakahalukip-kip. Inihintay mo ba ako? Seryosong sinulyapan ni April ang binata bago lumapit. Umangat ang magkabilang kilay nito at napaatras. Bakit? Bakit mo ginawa yon? Natigilan naman si Jeric. Bakit mo ako ninakawan ng halik, ha? Tanong niya. Nakaw ba yon? Kunwaring tanong nito na casual na umupo sa sofa. Sinundan agad niya ito. Oo, basta mo na lang akong hinalikan. Oh, well, hindi ba sabi mo, live-in partner mo ang kasama mo rito sa bahay? That's usually what live-in partners do. Ibit balikat nitong katwiran. Napalayo ang mukha ni Jeric nang inis na lumapit si April. Pero hindi tayo tunay na mag-live-in. Sinabi ko lang yon para tigilan ako ng breaks na yon. Si April naman ang napalayo at napaatras nang biglang tumayo si Jeric. Anong ginagawa mo? Pakurap-kurap niyang tanong habang patuloy ito sa paghakbang palapit sa kanya. Hindi mo ako pwedeng gamitin. Sagot nito. At hindi mo ako pwedeng halikan. Giit naman niya. Naghinang ang pareho nilang palaban ng mga mata. Hindi mo ako basta pwede nalang halikan. At bakit hindi? Natahimik si April. See? Doon tumigil si Jeric. Hinagip ang laptop bag sa sofa bago umakyat sa hagdan. Naiwan na nag-iisip na si April. Bakit naman siya nito gugustuhin halikan? Hindi kaya nahuhulog na ang loob nito sa kanya? Pinilig niya ang ulo. Imposibleng mangyari yon. Isa itong CEO habang siya naman ay pangkaraniwan na empleyado nito. At isa pa, isa siyang babaeng lubog sa napakaraming utang. Kaya paano siya nito basta magugustuhan?
Nang makababa si Jeric kinaumagahan ay wala na siya naabutan sa sala. Malinis din ang kusina. Ini siyang pumamewang. Hindi mo lang talaga siya nagluto ng breakfast? Magkasalubong ang kilay na saad ng binata bago lumabas ng bahay. Sumakay sa kotse at mabilis na pinaandar patungo sa kumpanya. Lumapit si Jonah sa mesa ni April na abala sa pagtatrabaho. Ni hindi kumukurap ang dalaga habang nakaharap sa desktop computer. April, hinay-hinay lang sa trabaho, baka mapromote ka kaagad yan. Biro nito nang ukupahan ang silya sa tabi niya. May tinatapos kasi akong report kaya maaga din akong pumasok. Good morning, HR department? Nabitin ang mga daliri niya sa pagtipa nang marinig ang siguradong boses ng CEO. Lahat sila ay tumayo para batiin ito. Sinulya pa ni Jeric si April na nasa isang tabi bago bumaling sa HR manager. I need an HR assistant. Okay sir, here's Jonah. I want the newly hired. Napalingon ng lahat kay April. In my office now. Seryosong utos ni Jeric na lumabas din agad. Kilos na April, sundan mo na si Sir Jeric. Utos ng manager. Yes ma'am. Lumabas si April ng kanyang department at dire-diretso sa office ng CEO. Sir? Please, ensure you are familiar with the company requirements for the product launch first week next month. Pero sir, tinignan lang siya ni Jeric. HR assistant po ako. Yes, you are. Mainly this is a job of the creative department. But it also part of the human resources task. And sa'yo ko to gustong ipagawa. Pero kung ayaw mo, I can immediately fire you. At kapag nangyari yon, paano mo mababayaran ng mga bills mo? Gusto mo rin bang malaman nila na iisang bubong lang tayo nakatira? Buisit na tinitigan ni April ang seryosong si Jeric. Bago pa dabog na kinuha ang makapal na brochure at lumabas. Napangiti na lang ang CEO at sinundan nito ng tingin hanggang sa labas. Umibis din ng opisina si Jeric matapos magbasa ng ilang dokumento hanggang sa mahagip ng tingin si April. Pinanood niya kung paano idikit ng dalagang empleyado ang mga brochure sa bulletin board sa hallway ng kumpanya. Sandali pa natigilan ng binata na mahulog ang ilang papel. Nang umupo si April para pulutin yon, ay tila naging dahan-dahan nito sa paningin ni Jeric. Para nag-iba aliwanag sa pwesto nito. Akman lilingon ito sa kanyang kinatatayuan. Mabilis na pumihit si Jeric habang may kaba sa dibdib. Pero sa pagharap ay ang nakangiting si Christian ang nabungaran niya. What are you doing, Mr. CEO? Tanong nito. Pilit na pumormal ang binata. Hinila pababa ang suot na suit. I'm just checking around. Ang sabihin mo, malakas na yung tama mo sa bago nating HR assistant, si April. Sadyang diniinan pa nito ang pagkabigkas sa pangalan ng dalaga. Trabaho kaya ng marketing yan? Dagdag pa ni Christian. Let her do it. Maikling sagot ni Jeric bago nagpatiunang maglakad. Tutulungan ko na lang siya, mukhang marami yung ikakabit niya. Napako ang mga paa niya. Linya-linya ang noon ng lingunin ang nakangiti na si Christian. Sabi mo, hindi mo naman siya gusto, di ba? Baka ako, magustuhan niya. Alertong hinila ni Jeric ang likod ni Christian. Huwag mo susubukan na lumapit sa kanya. Banta niya rito. Natawa ng malakas si Christian kaya otomatiko siyang hinila nito sa malayo. Hindi ko naman gagawin yon. Pinapaamin lang kita. Nakangiting sambit nito. Napabuntong hininga na lang si Jeric. Aba, ano bang ginagawa mo? Ligawan mo na at baka maunahan ka pa. Halika, tuturuan kita. Basta na lang siyang hinila at iginiya ng pinsan pabalik ng opisina. Subsub pa rin si April sa trabaho hanggang sa makauwi ng bahay. Ilang linggo siyang ganon. Papasok na maaga at hanggang sa makauwi magtatrabaho pa rin. Iwas na din siya sa kasama sa bahay para na rin hindi sila mahalata sa kumpanya. Kahit na madalas magparinig si Jeric tungkol sa kanilang sitwasyon, iniisip niya na ginagawa nito yon para tuluyan siyang paalisin sa bahay. Kaya pagbubutihin niya ang pagtatrabaho nang sa ganon makaipo siya ng pera. At maibalik na sa kanya ng bangko ang minamahal niyang bahay. Nakaupo siya sa sahig at nakaharap sa laptop para ayusin ang layout design ng kanilang bagong ipapamigay na brochure. Hanggang sa iinat niya ang pagod ng mga braso at tuluyang mapahiga. Dire-diretso ang pagpasok ni April sa bahay hanggang sa mapako ang mga paa na makita si April na tulog sa sofa. Bakit dito siya natulog? Tanong ni Jeric sa sarili. Nasulyapan niya ang nagkalat ng mga papel sa mesa na ikinangiti niya rin. Lumapit siya kay April. Dumukwang para buhatin ng dalaga paakyat sa kwarto nito. Pero nahagip ng tingin ng binata ang mga paa nito na may maliit na sugat.
Napatitig si Jeric na malungkot sa maganda mukha ni April. Naalala niya ang hirap ng dalaga sa nagdaang mga araw. Hindi naman niya intensyon na pahirapan ito. Ang gusto lang niya laging matanaw ang dalaga. Dahil sa nakakapagod din niyang trabaho. Kapag nasisilayan niya si April ay tila naiibsan yon. Hinubad ni Jeric ang suit nito at maingat na binuhat. Marahan niyang inihiga ang dalaga sa kama. Lumabas din sandali para kumuha ng band-aid sa first aid box. You must be very tired. Kausap niya sa tulog na si April. Dahan-dahan niyang inilagay ang band-aid sa magkabilang paa nito. Sandali pang gumalaw at wala sa sarili nagsalita si April tungkol sa trabaho, kaya napahinto si Jeric. Napangiti ang binata nang tumihaya ito habang nananatiling tulog. Nang mailagay ang parehong band-aid ay tumindig na siya. Dumukwang para itabing ang kumot dito. Hanggang sa mawala ng balanse ang mga paan nakasuot ng medyas na si Jeric sa pag-abot na yon. Automatic na padukwang siya sa nakahigang si April. Nagmulat si April nang may maramdaman na dumikit sa kanyang labi. Nanlalaki ang mata niya na makita si Jeric. Anong ginagawa mo? May lakas niyang itinulak ito kaya napaatras. Pumangon siya habang hingal na hingal sa galit. Pinunasan niya ang labi habang mangiyak-ngiyak. Bastos ka talaga! Anong binabalak mo sa akin, ha? Is not what you think. Takmang magpapaliwanag si Jeric. Ano pala? Sarkastikong tanong niya nang bumagsak ang luha. Natigilan naman ito. Gagawin mo lahat ng gusto mong gawin dahil dito ako nakatira? Ganun ba? Hindi rin ako pwede magreklamo dahil tatanggalin mo ako sa trabaho. Nasisiyahan ka ba na iniipit ako sa sitwasyon ko? Umiiyak na patuloy ng dalaga. Hindi naman maintindihan ni Jeric ang nararamdaman habang pinagmamasdang bumaba ng kama si April. Lumamlam ang mga mata niya at bumakas sa anyo ang pagpapakumbaba. April, hindi ano? Nagbaling si April kay Jeric at habang pinagmamasdan ito, din naman niya kung anong meron sa dibdib. At kahit anong gawin niya, nananatiling mabilis ang tibok ng puso niya para sa binata. At alam niyang hindi lang yun basta galit. May damdamin doon na kahit anong pigil niya kusang namamayani. Alam mo ba kung bakit ayaw kong umalis sa bahay na to? Kasi dugot pawis ang inali ng mama at papa ko rito hanggang sa mawala sila sa mundo. Kaya nga hindi ko to basta pwedeng isuko. Doon parang sinampal ng katotohanan si Jeric. Pero kung paulit-ulit mo tong gagawin sa akin, sigurado kong hindi nila ako kayang panoorin. Pinunasan ni April ang mga luha. Walang ingat niyang binuksan ang cabinet. Hinila niya ang maleta at mga bag. Nagkakantahulog ang mga damit na pilit niyang isinisiksik sa maleta, pero kusa din siyang napahinto. At alam mo bang kaya ayaw ko mawala ng trabaho? Dahil lubog ako sa utang at hindi ako makaahon. Dahan-dahan siya lumingon sa pwesto nito. Mahinahon naman na lumapit si Jeric sa kanya. Marahan na pinigilan ang mga kamay niya. April, I'm so sorry. Sayong-sayo ng bahay na to. Huwag kang mag-alala, magre-resign na rin ako at maghahanap ng ibang trabaho. Inigkas niya ang kamay na hawak nito, binitbit ang maleta at mga bag at lumabas ng kwarto. Nagtitimping sumunod si Jeric. Tinanaw si April na pababa ng hagdan. Tingin mo, saan ka pupunta? And that was just a kiss, April. Huminto ang dalaga habang nasa gitna ng hagdan at galit na tumingala. Huwag mo akong itulad sa'yo. Hindi ko hahayaang halikan ako ng taong di ko naman gusto. Sagot niya at ipinagpatuloy ang pagbaba. Gagawa ko ng paraan para magustuhan mo ako. Napahinto si April sa pagbaba. Naging mariin ang kapit sa maleta. I'll make sure next time. I will only kiss you if you let me. Patuloy ni Jeric. At bakit mo naman gagawin yon? Hindi pinuputol ni Jeric ang pakikipagtitigan kay April. Naalala ni Jeric ang unang pagkikita nila ni April sa bar. At sa angkintapang ng dalaga ay nakuha na nito ang interes niya. Hanggang sa mas lumalim pa yon na magkasama silang tumira sa ilalim ng isang bubong. Ang akala niya matutuwa siya kapag nahirapan si April. Pero mas dumoble ang hirap at sakit ang nararamdaman niya sa tuwing nakikita ito. Ngayon, alam na rin niya na malalim ang dahilan ni April kung bakit hindi nito magawang basta isuko ang bahay, ay mas lalo niya minahal ang dalaga. Nang hindi sumagot si Jeric, ay tuluyan ng bumaba ng hagdan si April. Hanggang sa may humablot ng kanyang braso, hindi pa man siya nakakalabas ng bahay. Huwag kang umalis. Naroon si Jeric, sinasabi ng mga mata ang mga salitang yon. Dahil gusto kita, April. Dagdag nito na nagpakurap sa mga lumuluha niyang mga mata. Hinalikan kita noong nakaraang gabi dahil gusto ko at dahil gusto kita. Kinuha ni Jeric ang kamay sa bag ni April at ibinaba bago hinawakan ng mahigpit ang palad niya. Maybe that's my way of making you feel what I felt for you.
Maybe I consciously don't know na noong gabing hinamon mo ako ng pustahan, nagustuhan na kita. Awang ang labi ni April sa pagtatapat ng binata. Don't worry, hindi ako nagmamadali. I'll wait for you, no matter how long it takes, April. Sinalubong niya ang mga mata ni Jeric. Kinuha muli nito ang mga bag at mga maleta niya. Inilagay yon sa isang tabi. This is your house. This is your home. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong niya. Pinunasan nito ang luha niya at pinakatitigan siya sa mga mata. Ako ang dapat na umalis, hindi ikaw. Ngayon alam ko na kung gaano kahalaga ang bahay na to para sa'yo. Sa paraan na to, mararamdaman mo na kasama mo pa rin ang alaala ng mga magulang mo rito. Tila natunaw ang puso niya sa mga narinig mula kay Jeric, ang pagpaparaya nito at pagpapahalaga sa nararamdaman niya. Bumalik ka na sa loob, please. Masuyong pakiusap nito. Pigil ang luha ni April na tumango. Pinunood niya kung paano abutin ni Jeric ang suit nito sa sofa. Ngumiti ito na lumapit sa kanya. Babalikan ko na lang iba kong gamit. May ngiti pa rin itong sinapo ang kanyang pisngi. Nakita siguro nito na lumungkot ang kanyang anyo. I'm fine, babalik ako sa condo unit ko. Hindi pa rin siya makasagot dahil alam niya sa sarili na ayaw nitong umalis. Masyado malawak ang bahay na to para mag-isa. Tumalikod na si Jeric. Sandali. Inosente ito lumingon. Yung sinabi ko na live-in tayo, hindi ka ba nagalit? Lakas loob niyang tanong. Anong dahilan para magalit ako? Kung sinabi na ng taong gusto ko na live-in na kami. Tanong nito na may ngiti. Doon lang naiyak na ngumiti si April. Alam niya sa sarili nang sabihin yon ay may lihim na rin siyang pantasya na makasama si Jeric sa iisang bahay na pinagtatakpan niya lang ng galit dito. You have a long day. Magpahinga ka na. Sambit nito. Kung sasabihin ko ba ngayon na gusto rin kita, hindi ka naaalis? Natigilan si Jeric at seryosong pinagmasdan ang may mga luha na si April. Pwede bang wag mo na akong iwan sa bahay na to? Pakiusap niya, mabilis ito lumapit sa kanya at sinapo ang magkabila niyang pisngi. Kung yan ang gusto mo, April, dahil ako, yan din ang gusto ko. Nababasag na sambit ni Jeric habang nakatitig sa kanya. Kung ganon, huwag ka nang umalis, dahil ayoko mag-isa. Tumingkayad si April, kasabay ng pagpikit ng tumulong mga luha niya. Siya na mismo ang nagdampi ng labi kay Jeric, dahil masyadong maikli ang panahon para magkunwari pa siya. Sandali man sila nagsama sa iisang bubong, alam niyang sa puso nagkaroon ng espesyal na pwesto si Jeric at ang mga bagay na handa nitong gawin para sa kanya, ang pagpapaubaya ng bahay na mas nakapagpalinaw ng nararamdaman niya para sa binata. May ingat at puno ng pagmamahal na ginantihan ni Jeric ang halik na yon. Matagal nag-usap ang labi nilang dalawa, hanggang sa binuhat siya nito at dinala sa kwarto. Wala siyang pagtanggi dahil alam niyang gusto nila ang isa't isa. Ipinapahiwatig yon ng kanilang mga kilos. Alam niyang pag-ibig ang namamagitan sa kanila. Marahan nagmulat ng mga mata si April. Bumungad sa kanya si Jeric. Nakangiting pinagmamasdan siya. Good morning. Bati pa nito. Ngumiti siya hanggang sa natigilan. Naku, late na ako. Late na tayo. Akma siyang tatayo nang maingat siyang hilahin ng binata pabalik sa pagkakaunan sa bisig nito. Malilate tayo. Natigilan siya nang hawakan ni Jeric ang kanyang palad sa tapat ng dibdib nito. Doon niya lang nakita ang suot na singsing. Kakanyang sinalubong ang mga mata nito. Bago mawala ang mami ko, iniwan niya sa akin ang engagement ring na binigay sa kanya ni Dad. Kaya sa paglipat ko rito, dala-dala ko ang singsing na yan. Ibigay ko raw sa babaeng sigurado kung gusto kong makasama. Who knows na nandito pala sa bahay na to ang babaeng yon. At nasa harapan ko na siya ngayon. Hinawakan ng naluluhang si Jeric ang pisngi ng babaeng gustong makaisang dibdib. Gusto kong panindigan na nangyari sa atin dalawa. Gusto kitang makasama sa bahay na to. At sa habang buhay, April, yun ay kung pakakasalan mo ko. Oo naman, pakakasalan kita, Jeric. Noon, ang gusto ko lang mabawi itong bahay kahit mag-isa lang akong tumanda rito. Pero nagbago yun nung dumating ka. Gusto kong makasama ka at hindi na lumayo pa. Hinikpitan ni April ang hawak sa kamay nito. Pakakasalan kita at sabay tayong tatanda sa bahay na to na magkasama. Hinalikan siya ni Jeric sa noo sandali. Mahal na mahal kita, April. Mahal din kita, Jeric. Niyakap siya nito ng mahigpit. Nang araw na yon ay inanunsyo ni Jeric ang relasyon nila ni April sa kumpanya. Tinutuon nito ang noon ay palusot lamang ni April.
Masaya naman ang lahat para sa dalawa. Pinlalo na rin nila ang kasal para bumuo ng pamilya at tuluyan ng mabasbasan ang pagtira nila sa iisang bahay. Unti-unti rin nabayaran ni April ang mga pagkakautang niya. At nagsisimula muli kasama ang lalaking hindi lang pala niya makakahati sa bahay maging sa buhay. Abot-abot ang pasasalamat niya sa Diyos, ganun na rin sa mga magulang na nasa langit. Dahil alam niya na may dahilan kung bakit ginusto ng mga ito na makapagpatayo ng bahay. Bukod sa may masisilungan siya sa init at sa ulan, doon niya rin pala matatagpuan ang lalaking makakasama niya sa panghabang buhay. At ang tunay na kahulugan ng isang tahanan.